ko lang. Alam mo ba na nakatanggap kami ng financial assistance last April para sa PWD kong anak? Bakit? Kasi nag-file ako for financial assistance sa aming LGU. Actually, hindi ko to alam before. May nakapagsabi lang sa akin, why not, no? Sayang din yun. Kung hindi ka magpa-file, sa'yo din naman galing yun dahil mga taxes mo yun, mga minima. So, kung meron kang PWD na kamag-anak, ask them to file for financial assistance sa inyong LGU. Napakadali lang mag-file and konti lang yung requirements sa kailangan nyong ipasa. So, number 1 na hiningi sa akin ay yung ID ko as a parent since ako yung nag-file. It's minor kasi yung anak ko. And then, pangalawa is yung PWD ID ng anak ko. So, ipapa-photocopy mo yun. Actually, lahat sila dapat maka-photocopy. And then, yung neurodevelopmental evaluation ng anak mo. Very important yan. Sa akin nga, kahit outdated na, tinanggap pa rin nila. Last 2022 pa yung diagnosis nung anak ko. But, since may PWD ID siya, it's okay, tinanggap pa rin naman. And, pupunta ka rin sa inyong barangay, hihingi ka doon ng certificate of indigency. Wala namang bayad yon. Dito sa amin walang bayad. Pero kung gusto mo mag-donate, pwede naman. 50 pesos, 30, or whatsoever, pwede kang magbigay sa kanila. As voluntary lang. So, next is medical certificate. Pwede kang pumunta sa inyong health center. Okay? Sa inyong LGU. Free lang din naman to, wala din bayad. Hingi ka lang ng medical certificate. Dapat yun ay may perma ng doktor dun sa health center nyo. And nakalagay dun financial assistance. So, pagkakuha mo nun, pipermahan nyo ng doktor dun, and then okay na. Ipapa-photocopy mo lang lahat yan. May original, may photocopy. And ipapasa mo na yun sa LGU ninyo. Tapos sasabihin mo lang doon, tulad nun sa akin, tinatanong kung bakit nanghingi ng financial assistance. Sabi ko meron akong PWD na anak, and yes, be honest lang, super mahal ng therapy nila. Very high maintenance sila. Therapy pa lang nila talagang, diba? Para ka nang papaaral ng college. So, big help yon para sa may mga PWD na anak. Mag-file na kayo. There's nothing wrong with that because yung pera na matatanggap nyo ay galing din naman sa mga taxes natin yan. Okay? So, akala ko before is pag nag-file ka, is tuloy-tuloy na yung financial assistance na yan. Hindi pala. Ang system niya is magpa-file ka lang every time na kailangan mo. To give chance din sa others na kailangan ng financial assistance. Okay? And, since, like for example ako, nakapag-file ako ng financial assistance and natanggap ko yung pera after a month. So, March ako nag-file and then katapusan ng April is nakuha ko na. Tinawagan ko yung LG or tinawagan ko yung department nila kung meron na ba. Kasi nagbigay naman sila ng contact number. Meron na daw. So, sometimes nag-update sila mismo nagte-text or pag wala, ikaw na lang yung magtanong kung meron na ba. So, that time, hindi ako nakapunta dahil may work ako. Yung asawa ko na lang yung pinapunta ko doon. Binigyan ko lang siya ng authorization letter and then pina-photocopy yung ID ko tsaka ID niya and then pinapermahan ng 3 and then pinasa na doon. So, yun lang. Tapos, nakuha na niya yung 3,000. Tapos, ang sabi sa amin, if ever na need pa namin ulit ng financial assistance, after 3 months, pwede kami mag-file ulit. So, big help siya sa therapy ng mga anak natin kasi 3,000 din yun. Diba? So, high maintenance kasi itong mga awesome kids natin. So, kailangan natin ng financial assistance. So, ayun lang. Sana ay makatulong. Bye!